Sa araw na ito, susubukan natin ang isang challenge na nakikita ko lang sa TikTok na kung saan sa halagang 5 piso kailangan bumili ng candy o ano man, tapos kailangan ibenta at tingnan natin kung madadagdagan nga itong 5 piso na ito hanggang sa dulo ng video. Tara, samahan niyo na ako. Bumili tayo ng pochi, binili natin ito ng halagang piso kada isa. Yung 5 piso kanina, naging 5 pochi na. Ngayon, ibebenta natin ito ng mas mahal. Gawin natin 3 piso isa. Tingnan natin kung makakabenta tayo. Meron ako nakita ng 2 lalaki. Ay, 3 sila actually. Pero silang 2 na lang aking kakausapin. Kasi kailangan ko ng pera. Baka pwede mo yung 5 pochi sa halagang 3 piso isa. Sige po. Sige po. 3 piso ko pala eh. Isa lang? Paano isa? Uy, bumili ka. Isa. Dalawa yan eh. Dapat 6 pesos. Uy, bumili ka na. Wala ko kong pera eh. O yan, isang pochi. Tapos isa yun. Tapos isa po. Okay, thank you. Dapat ka pong makausap. Kasi may challenge lang ako. Kailangan ko mabenta to sa halagang 3 piso. Sige natin yung mga kahit isa lang. Laki-laki ng wallet. Dali na. Anong kailangan kong gawin? Kasama natin ngayon si Iyo. Ano nga ulit? Andre po. Andre. May challenge lang ako. Kasi itong pochi, nabili ko to ng 50 isa. Pero sa'yo, ibibenta ko to ng 3 piso isa. Okay lang ba? Hindi, okay lang po. Papakyawin mo na yan. Ang bilis ha. Sige, magkano to? Oh, wait lang. Wala, nahulog. 3, 6, 9, 12. May 12 ka? Sakto po yung pera ko dito. Sure ka? Yay! Meron na tayong 15 pesos. Yung 5 piso kanina, naging 15 pesos na. Sa kinita kanina, itatabi na natin itong 9 pesos. Tapos, bumili ako ng honey, 3 isa. Ibebenta natin ng tig-5. Tingnan natin kung mabibenta natin to. Let's go! Ayan, lumipat tayo ng pwesto. Tingnan natin kung may dadaan dito sa kalsadang to. Pag may dumaan, aalokin natin itong honey. Wala, may sorbo lang. Kasi may kailangan lang ako ibenta, 5 piso isa. Sige na. Hindi po, nagmamadali po ako. Dali na! 5 piso isa, amor mo. Hello, Tay. Baka po pwede bilhin niyo po yung honey ko na halaga 5 piso. Napapaswelto. Uy! Taga dito ka? Ba't tulungan mo dito? Tulungan mo naman ako. Naghahanap ako ng mabibentahan nito eh. Magkano ba, sir? Presyo estudyante. 5 piso isa. 4 naman ako meron dito, sir. Ba naman yan? Di ko pa gawin 5. Student discount. Sige na, sir. Saan ka magaling kasi? Doon na, sir. Sige na nga, para... Ayan, Yeah. nakatulong ka sa challenge ko. Thank you, sir. Ito, ayaw mo 5 piso isa rin. Wala akong pera, sir. Sige, ingat ka. Aba, thank you po. Bye-bye. Ay, ito. Subukan na. Lapog. Tagalapog ka? Opo. Ba't ka namin sa Kelsey? Tulungan mo naman ako kasi isa na lang to. Binibenta ko ng 5 piso isa. Okay lang. Sige na, para makauwi na ako. Sige po. Magkano? 5 piso. Uy, pala eh. May pamasahe ka pa ba? Hindi po, naglalakad lang po. Hanggang Lapob? Opo. Sige, ingat ka ha. Thank you. Mula sa 5 piso, nadagdagan na tayo ng magkano kaya ito? Kung ang sagot mo ay 18 piso, tama ka. Sa challenge na ito, marami akong natutuhan. Lalong-lalo na ang pagiging matyaga. Sabi nga nila, ang tagumpay ay hindi nakakamit sa loob lang ng 24 na oras. Kaya sa lahat ng mga negosyante, saludo ako sa inyo.
Si Lee Yukwon, isang dating bilanggo sa kampo na nakalaya na, ay bilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan at sa dating nakasanayan sa kulungan. Paparating na ang bisperas ng bagong taon. Nagpakuha ng litrato si Lee Yukwon sa Red Palace Photo Studio. Isang bagay na ayaw niyang gawin dahil pakiramdam niya lalo pa siyang pinapapangit ng kamera. Nagpakuha siya ng 15 litrato kasama si Tia Lu na gagamitin para sa aplikasyon ng lisensya sa kariton at pagtitinda ng prutas. Sinabihan na siya ni Tia Lu na sapat na ang 4 na piraso, ngunit nag-order siya ng 15. Nagulat ang clerk. 15? 15 nga. Hindi kami siguradong maganda pa rin ang litrato kapag ganoong karami. Gusto ko sabi ng 15. May pagkainis na sa kanyang boses at iyon lamang ang magagawa niya para mapigilan ang sarili na suntukin ng pang-iyon. Nag-order siya ng 15 para hindi na siya bumalik pa sa susunod at ikinabwisit niya na itinuring na kahangalan ng ganito. Dinala siya ni Tia Lu sa komite sa kalye kung saan pinagpapasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi na aprobahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kota. Ang mga kontak ni Tia Lu ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa iyon sa natatanggap niya bilang ulila, hindi ba? Bahala na. Wala nang pakialam si Lee Yukwon kung ano man ang maaaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang matabang lalaki na si Hefeng Lee. Yumuko si Yukwon, ang ugaling natutunan niya noong nakabilanggo siya sa kampo bilang paggalang at pagsunod. Nilibot niya ang buong bayan upang maghanap ng mga parte na kailangan para sa kariton at nakabuo siya ng natatanging sasakyan para sa kanyang paninda na naging sentro ng atensyon dahil ito'y kakaiba. Inimbitahan siya ni Tia Lu para maghapunan sa bisperas ng bagong taon, ngunit tinanggihan niya ito. Napansin ni Tia Lu ang kanyang nilulutong hindi balanseng pagkain, maging ang kanyang kasuotan. Sira ang manggas ng kanyang panlamig, puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylayan ng pantalon, marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Lu sa kanya. Ngunit tumanggi pa rin si Yukwon dahil kailangan niyang tapusin ang ginagawa niya bago magbagong taon. At dahil na rin sa lakas at ingay ng mga paputok ay iniwan muna niya ang ginagawa at naglasing. Maaaninag sa kanyang bintana sa kanyang likod ang pula at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karangyaan kahit saan ka lumingon mula sa mga taong kontento sa kanilang buhay. Ano ang pinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Naalala ang mga sandaling kasama pa niya ang kanyang ina. Si Lu Xiaofen ang kanyang kababata. Ikakasal na, hindi pa siya nakikita. Sabay silang nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harving Lu, samantalang siya nasa Kalyeng Spirit Run, sa isang madilim na sulok, gumagawa ng hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siya lagi ng tadhana. At sa ikalimang araw ng bagong taon ay ibinigay na kay Yukwon ang pwesto niya at nagsimula na siyang magtinda ng damit. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba at isinuot ang isa. Nakabenta siya ng 20 panlamig na angora sa kanyang unang araw kaya sumigla siya. At dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kontrol sa isang bagay at pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Sa sumunod na araw ay wala siyang masyadong nabenta. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda. Ngunit isang araw, nakapagbenta siya ng kasuotang pansundalo sa 4 na karpintero na kakabalik lamang sa Beijing mula sa Timog.
Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Yukwan at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Yukwan. Wakas.